Pabor ba kayo sa impeachment trial ni Sara Duterte? Or isa kayo sa mga nabudol niyang mga obstructionist na hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin sa kanya? Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? And welcome po sa Conservative PH Vibe. And for today's topic, we're going to discuss the two articles of impeachment that has been posted by House of Representatives sa kanilang YouTube account. Let's go! Nang manumpa si Vice President Sara Duterte noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Oh, okay. 7, okay, ang article of impeachment na naka-file sa Senate, okay, according sa ipinalabas ng House of Representatives, okay? Isa lang sa 7 ang mag-guilty itong si Ximenez, tapos ang laban. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan... Hold on. And one of those na naka-file is yung pagbigay niya ng pagbabanta ba sa buhay ni President Marcos, Speaker Romualdez, at ni First Lady Liza. At inamin niya to in national TV. Anong palusot nila? Anong tawag dito? Ang palusot ng mga ng mga obstructionist nagbilin lang. Nagbilin lang, kumbaga. Hindi naman daw gagawin, hindi naman daw ginawa. Bibigyan ko kayo ng isang perfect na example po. Natatandaan po ninyo yung isang teacher, okay, na nagbanta sa buhay ni Duterte. Okay? Anong pinagkaiba ng teacher kay Sara? Sara is what? The Vice President of the Republic of the Philippines. And the teacher is an ordinary taxpayer. Pag ordinary taxpayer ka, sigurado, wala pang 1 oras, dinakot ka na ng otoridad. Pero syempre, she is the Vice President, so makapangyarihan, di po ba? Magagawa niya lahat. So, sa ginawa ni Sara Duterte na pagbanta sa buhay ng ating presidente, this only shows na she is not fit, okay, na pamunuhan ang opisinang pinanumpaan niya. Nakakaintindihan po tayo. Nabubulol ako. Come on. Impeachment. Ano nga ba ang nilalaman ng Article 1 ng Verified Complaint for Impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Okay, Article 1. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crimes dahil sa pagkontak sa isang hitman para patayin ang ating Pangulo, ang First Lady at ang Speaker ng... So, Article 1 ng impeachment complaint is yung high crimes and betrayal of public trust. House of Representatives na inamin niya sa kanyang live press. So, dun pa lang, para sa akin bilang isang normal na tao, okay, na sa matinong pag-iisip, inamin niya
in national TV, okay, sa Zoom, okay, na na-televise sa OBP, okay, OBP TV ba yon or OBP Broadcasting Channelin, na nag-hire siya ng hitman na tetegi kay Marcos, kay Martin at kay Lisa in case na may mangyari sa kanya. In case. Okay? Ang palusot ng mga obstructionist is meron daw kondisyon. Pag hindi daw na-meet yung kondisyon, hindi naman daw mangyayari yon. Kaya si hold ang kondisyon, nagbigay ka pa rin ng threat. Yun ang problema doon. Noong madaling araw ng November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang nasabing presko ni VP Sara ay ginanap sa loob ng detention room ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakadetain sa House of Representatives matapos itong ma-cite in contempt ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ilang araw na naglagi si VP Sara sa House Complex, bagamat ilang ulit siyang pinakiusapan na umuwi na lamang para na rin sa kanyang seguridad. Inulit niya at kinumpirma uli ang banta sa isang media interview makalipas ang ilang araw. I already asked. Take note. Matapos niyang sabihin yon dun sa Zoom meeting nila na pinalabas sa publiko, is inamin niya ulit sa media. Okay? Makaraan ng ilang araw. So, kinonfirm niya, binigyan niya ulit ng validation ba? Vinalidate niya yung sinabi niyan una, nung inamin niya ulit, okay, na may ganun nga siyang pagbabanta. Okay? A person to take revenge against 3 individuals. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Oh my God! Imagine myself cutting his head. Oh. May tama bang utak mo? Nasa matino ka pa bang pag-iisip? Pag-iisip? Alam mo, pinagkatiwalaan ka namin eh. Pinagkatiwalaan ka ng maraming Pilipino na ikaw mismo magiging katuwang ng presidente upang, alam mo yon, gabayan ang ating bansa sa pag-unlad. Pero anong ginawa mo, Sara? Dahil sa iyong ambisyon, itinapon mo lahat. Itinapon mo lahat. Alam mo, isa ako sa sumuporta sa iyo noong 2022. Okay? Ikinampanya kita dahil naniwala ako sa iyo. Naniwala ako sa pangako mo na tutulungan mo si Marcos. At marami kaming naniwala sa iyo. Pero anong ginawa mo? Isa ka sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyernong ito. Kaya nga kayo tinawag na obstructionist eh. Let's continue. Isang matinding international embarrassment ang dulot sa bansa ng ibalita ng mga international news organizations ang ginawang pagmumura at pag-amin ni VP Sara
ng planong pagpapapatay sa Pangulo sa kanyang live press con. Okay. Okay. Sabihin na natin na masama ang loob mo kasi hindi ka napagbigyan. Alam naman ng lahat, hindi ka napagbigyan sa mga gusto mo. Kaya ka nagkaganyan. Pero alam din ng lahat na it's all part of your plan. What is your plan? Run as a VP, then topple down the government after. Marami kami nakakaalam ng plano mong yan. Okay? Kasi alam mo yung mga content creator mo, madaldal yung mga yan eh. Okay? Chinichika nila na ito yung plano nyo, napaupo niyo si Marcos, tapos mga ilang buwan, gagawa kayo ng paraan para pabagsakin siya. It's all of your plan. Isang international na kahihiyan ang ginawa mong yan. Na pick up ng iba't ibang liberal medias around the world. CNN, CBS, okay? MSNBC, yun. Okay? Al Jazeera, okay? Reuters. Grabing kahiyan ang ginawa mo, Sarah. Grabe. Pang-international level, okay? Now, tutungo tayo sa Article 2, okay? Article 2 ng... Okay, teka lang. Wait. Pause. Article 2 ng impeachment. Okay? Impeachment. Article 2 ng impeachment complaint. Okay? Let's go. Ang isa pang naging batayan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice President o OVP at ang Department of Education noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng ahensya sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, paulit-ulit na tinangka ng Vice Presidente na ilihim at pigilan ang paglabas ng impormasyon, mga dokumento at ebidensya tungkol sa kung paano ginamit ang mga confidential funds. Hold on. See? Paulit-ulit mo hinarangan, okay, ang Commission on Audit, okay? Kumbaga, gusto mong i-filter ba? Na wag nilang ilabas yung report, okay? Pero syempre, marami tayong magigiting dyan na kongresista, okay, ang nagpursiging kunin ang lahat ng impormasyon. Alam mo, naging problema mo rito, Sarah, is yung, misallowance ba ang tawag nila doon? Misallowance. Mukhang mali pa yata ako. Disallowance. Misallowance. Disallowance. Out of all your confidential funds. Okay? Marami na flag na disallowance. Hindi mo ginamit ang confidential funds para sa dapat niyang paggamitan according sa sa investigasyon ng Kongreso. Imagine that. Ang daming pera mong nilustay, te. Ang dami nating naghihirap na Pilipino, ang dami mo nilustay, te. Grabe ka. Okay, let's play. Hey Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Dahil dito, si Vice President Sara Duterte ay unfit o hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaang maghawak ng pondo ng publiko.
Sa loob ng 2 taon, si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng direktang kontrol sa confidential funds na umabot sa 612,500,000 peso. 612,500,000 pesos. Ang laki. Grabe. Buti hindi ka tumaba ng bongga dyan. Nangayayat ka pa nga. Hindi mo na alam siguro, hindi ka na siguro makatulog kung saan mo isisilid yung perang yun, ano? 612 million? From December 2022 to September 2023. Ang laki. Ang tibay. Ang kapal. Kabilang sa mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang umano'y maanumalyang pamamahala at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag o liquidation ng nasabing pondo. Sa madaling salita, ang 612,500,000 pesos ay tila naglaho lamang parang bula. Parang bula. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng nakapaloob sa verified impeachment complaint tungkol sa confidential funds ng Office of the... Verified. That means back with facts and evidence. Okay? Senado, verified. Diyos ko. Pati binalik nyo pa. Binalik nyo pa. Binalik nila sa ano yan eh. Sa Congress. Okay? Vice President. Sa mga isinagawang investigasyon ng House of Representatives, nabunyag umano na ang mga tinatawag na confidential expenses ay hindi nagamit sa tamang layunin, kundi napunta lamang sa mga gawa-gawang gastusin o ghost expenses. Tinanong ko po Hold on. Mahilig talaga si Sara sa multo, no? Kasi natatandaan ko, blinak ako niyan sa, sa ex. Kasi nagtanong lang ako sa kanya kung naniniwala siya sa multo. Tapos, boom! Black ka ngayon. Mahilig sa multo yun sa Sara, no? Mahilig sa multo. Okay. COA at tinignan ko po ang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Noong 11 days. 2022, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million pesos bilang confidential funds. Ang perang ito ay naubos sa loob lamang ng 11 araw mula Desyembre 21 hanggang 11 days, 125 million pesos in 11 days. Goodness gracious! Paldo! Let's go! 31. Apat sa mga araw na ito ay pampublikong holiday kung kailan karaniwang sarado ang mga opisina o limitado ang operasyon ng gobyerno. Kasama rito ang Pasko, Rizal Day at Bagong Taon. Sa madaling salita, may apat pang gumastos ng holiday. Kumulang 11.4 million pesos kada araw sa kabila ng limitadong aktibidad ng pamahalaan. Sa sumunod na taon, naulit ang tila hindi makontrol at labis na paggastos ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Nakatanggap siya ng kabuuan ng 500 million pesos bilang confidential funds para sa taong 2023. Ang pondo ito ay mabilis ding ginastos ni VP Sara Duterte na nagastos ng 375 million pesos sa loob lamang ng 9 na buwan o 125 million pesos kada 3 buwan. Ang bilis ng paggastos ng... May pattern 125 million every 3 months for the past 9 months. May pattern Alam, meron ka bang investment? Meron ka bang investment na binabayaran mo ng 125 million pesos? Ha, te? Pondo at ang laki ng mahalagang tila hindi malinaw ang patutunguhan ay naging matinding dahilan para sa Kongreso na magsiyasat pa ng mas malalim sa mga kilos ni VP Sara Duterte.
Ayon pa sa investigasyon, 16 million pesos ang ginastos sa rental at maintenance ng mga safe houses. Umabot ito sa humigit Hold on. 145 16 million for safe houses and 1.4 million per day? Wow! Wow! Ngasab. Antindi! milyon pesos bawat araw. Ang halagang ito ay lubhang kahina-hinala at hindi makatwiran. Isinumite ng Office of the Vice President ang dokumentaryong ebidensya ng pagbabayad o DEP na nagpapakita ng isang safe house ang nirentahan sa halagang 1 milyong piso noong Disyembre 26, Hold on. 1 million pesos ang renta ng safe house. Anong klaseng safe house yan? Ha? Yan ba yung safe house na pangmulto? Na multo lang ang nakakakita sa safe house? Ha? Kailangan may third eye ka, para makita mo yung safe house na yan. Kasi imagine mo yan. 1 milyon ang renta. So, I'm sure, yung rest house na yan, napaka-special yan. Kailangan mo ng third eye para makita ang rest house na yan. Okay. 22, 5 araw bago matapos ang liquidation period. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 milyon in just 4 days? Na po ninyo... In just 4 days? 1 million? Aba, hindi lang siguro third eye ang kailangan mo dyan. Kailangan mong may virtud ka ni Pedro Pendugo. Okay. Medyo dapat, nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na. Hold on, wait. Sa BGC, 90,000 per day. Well, sa mga kakilala ko dyan na nasa BGC, meron ba talagang ganyang unit dyan? Sa makatawid, umaabot sa 200,000 pesos kada araw ang binayad ng opisina ni Sara Duterte na tila mas mahal pa kumpara sa 1 linggong pananatili sa mga mamahaling hotel. Kapuna-puna na ang iniulat na gastos ni VP Sara Duterte sa mga safe house. Hold on, wait. Ay may pareho. Dun pa lang, red flag na. Antindi. Rumenta sa Encantadia itong si Sara. Hayop. Ang special siguro ng agent na yung asset mo na nakatira doon, no? Super special. Imagine mo, in 4 days, 1 million pesos ang renta. Super special. Come on. Ang halaga sa magkaibang bilang ng mga araw. Noong unang 3 buwan o first quarter ng 2023, idineklara ni VP Sara Duterte na nagbayad siya ng 16 na milyong piso para sa upa ng safe house sa loob ng 51 araw. 16 million pesos pa rin ang ibinayad niya noong ikalawang 3 buwan o second quarter para naman sa 66 na araw. Subalit, biglang nag-iba ang halaga noong ikatlong 3 buwan o third quarter ng 2023 kung saan iniulat na gumastos ang OVP ng 5 milyong piso para sa mga safe house sa loob naman ng 79 na araw. Kahina-hinala ang tila pagbaba ng gastos kahit na mas maraming araw. Hold on, wait. See, for the past, I can say like from 21 December 2022, 11 days, 16 million. Okay? Ayun natin to Madali lang to. Tapos, from February 6 to March 29, 16 million, 51 days. Then, 66 days, 16 million. Kumbaga, yung apat na event na yon,
16 million each with them. Okay? Now, then suddenly, from July 14 to September 30, 79 days, biglang naging 5 million. Ano yun? Para hindi siya mahalata, ginawa ninyo, ang tanga rin no? Ang tanga rin nang nag-isip nito, no? Sige mo yung para lang di mahalata, pagdating sa dulo, gawin mong sobrang baba. Ang tanga, men. Ang tanga. Tanga naman talaga itong mga obstructionist na to. Ano pa ba magagawa natin? Okay? Dahil dito, tinawag ng ilang mambabatas ang halaga at bilis ng paggastos na exorbitant, unconscionable at excessive. Exorbitant? Oh my jeez! Sobra. At itinuring ding itong suspicious o kahina-hinala. Malamang. Sa isang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accounts, sinabi ni Gina F. Acosta, ang Special Disbursement Officer ng OVP, at ni Edward Fajarda, ang Special Disbursement Officer ng DepEd, under oath, na wala silang alam kung paano ginamit ang mga confidential funds. Isiniwalat rin na may direktiba si Vice President Sara Duterte na iabot o ipapasa ang mga confidential funds sa kanyang mga security officer matapos itong i-withdraw. Wait. Ipinagkatiwala ni Sara ang milyong confidential funds sa kanyang security officer. Kumbaga, kung meron silang tinatawag na drug carrier, kumbaga, meron tinatawag na money carrier. Itong si Sara, which yung kanyang mga security officer na pinapasahod ng gobyerno. Very good. Kumikitang kabuhayan. Swak na swak. Okay. So, you do not have any copy of that? Wala po yan. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of this? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, dun sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganon po ba? Yes, Your Honor. Ayon sa Commission on Audit, hindi maaaring ilipat ang responsibilidad ng pagpapalabas ng mga confidential funds. Ganon yun. Kaya nagkaroon ka ng disallowance dahil yung dapat na fund para sa isang proyekto ay ginamit mo sa ibang bagay. With good intention, kaya si hodang with good intention is still a disallowance. It's a red flag. Di ba? Kumbaga, binigyan ka ng tatay mo ng 10 piso at sabi ng tatay mo, pambili mo ng lapis, ibinili mo ng ballpen kasi may murang ballpen, mali pa rin yun. Kasi nakalaan ang 10 piso, pambili ng lapis, hindi ballpen. Di ba? Okay. Mga security officer ay wala namang mandato o otoridad na humawak ng anumang pondo ng gobyerno. Ang confidential funds ng national government agencies, katulad ng Office of the Vice President, ay mayroon pa ring liquidation. Ayon sa Commission on Audit Rules and Guidelines, kinakailangang magpasa ng liquidation reports at accompanying certifications kung saan at paano ginasta ang confidential funds ng kanilang opisina. Sa mga documentary evidence of payment na ipinasa ng Office of the Vice President, mayroong nakita ang House Committee on Good Government and Public Accounts, malinaw at tahasang mga tanda ng pandaraya, kabilang ang mga sumusunod na issue o pagkakaiba at mga peking dokumento. Ang mga DEP Tama. Wait. Ito na yung mga fictitious names. Yung tinatawag nilang Mary Grace Piatos na iba-ibang pangalan pero may isang pattern ng pirma.
Very nice. Very crafty. Very smart. Okay. Na halatang kathang-isip lamang tulad ng Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Kabilang pa sa mga sinasabing katawa-tawa at peking pangalan ay sina Kokoy Villamit, Renan Piatos, Pia Piatos. Hold on. Natatandaan ko yung sinabi ni Bato de la Rosa, men, na mayayaman daw ang Piatos sa Davao, men. Meron daw talagang legit. Okay. Mamatay man daw siya. Meron daw legit na Piatos family sa Davao. Itong si Renan Piatos, siguro kamag-anak ni Mary Grace. Saka sa Pia Piatos. Yes ka pa. Xiaomi 8, J. Kamote, Miggy Mango, at 5 tao na may pangalang Dodong mula sa Team Dodong. Nariyan din sina Amoy View, Hernan Amoy, at Judy Ase mula naman sa Team Amoy. Pati na si Beverly Claire Pampano, at mga pangalan ng pagkain o sangkap sa pagluluto tulad ni na Miko Harina, Patty King, at Ralph Josh Bicol. Mayroon ding mga tao ng apelyido ay Kasim. Bagamat sinasabi sa mga DEP na magkakaibang tao ang tumanggap, kapansin-pansin na magkakapareho ang sulat kamay ng mga ito. Pinuna rin ng mga mambabatas ang physical impossibility ng actual disbursement noong December 23, 2022. Wait. Hold on. Wait. Okay. Sabihin na natin na siguro yung ganito ilulusot nila dyan confidential. So, hindi namin ilalabas ang tunay na pangalan ng mga yan. Mga alias lang yan. Okay. Given. Alias. Pero dapat may master list kayo ng pangalan. Na pag inaudit kayo, sasabihin nyo, ito yung pangalan, ito yung master list, magkatugma yan. Okay. Magkatugma. Pero wala eh. Tingnan na lang natin ngayon. Kaya excited ako manood ng impeachment trial, men. Alam mo bakit? Dahil dito, hindi ko alam kung anong klaseng sirko ang gagawin ni Sara dyan. At ng kanyang 16 na legal counsel. Wow. Mamahalin. 16 na legal counsel. Dinaig mo pa si Joseph Ejercito Estrada. Hayop. 111 na katao ang nabigyan ng confidential funds sa loob ng isang araw at sa magkakaibang lugar. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks hold on. North Wait. to south. Paano mo, itrinabel na iba't ibang lugar yung pera na pinamudmud mo, sa isang araw from north to south? Sabi nga ni Congressman Gutierrez, kahit bigyan ka ng helicopter, hindi mo magagawa. Malabo. Doon pa lang. Hindi, actually, since unang part ng video is kumbinsido na ako na merong katarantaduhan nangyari. Tip to tip po ng Pilipinas. By Batanes pa rin po. Sa 1,992 na pangalan na isinumite ng OVP, mahigit 1,322 ang walang birth record. 1,992 na pangalan. 1,322 ang walang birth record. Ibig sabihin nun, out of 1,992, 1,322 ang multo. 1,322 na multo! Oh my gosh! Pulgosh! Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sa kabuuan,
tinatayang 254,898. Wait, hold on. Mali, Brad. Hold, wait. Hindi 254,000. 254,898,000. Okay? Ikaw naman, babasahin mo na nga lang, Brad, mali-mali. Ayon sa verified impeachment complaint, kahit na sabihin ng mga DEPs ay hindi peke o fabricated, ito pa rin ang nagpapatunay ng confidential funds ay ginamit sa non-confidential activities. Sa makatuwid, ang puntong ito ay malversed. Sa katunayan, umabot sa mahigit 73 million pesos ang hindi inaprubahan ng Commission on Audit o COA dahil wala itong kinalaman sa mga layunin kung saan sila orihinal na gagamitin. Wait. I think may threshold yan eh. Around 50 million threshold. Pag lumagpas, disallowance na. Okay, so sorry Sara, lumagpas ka eh. President Sara Zimmerman Duterte mismo ang pumirma sa mga certifications and accomplishment reports ng utilization ng confidential funds. Under oath, sinertipika niya na ang mga dokumentong ito at mga supporting documents ay tama at totoo. Kung kaya't ang mga documentary evidence of payment na ipinasa ng kanyang opisina ay matibay na ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang mga isyong kinasasangkutan ni VP Sara Duterte kaugnay ng confidential funds. Sa susunod na bahagi, ating titingnan at aalamin naman ang umano'y maling paggamit ng pondo ng DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Alright. So yung part 1 is yung paggamit niya ng pera, pagwaldas niya ng pera sa OBP. Okay? And ang part 2 nito sa Article 2 ng impeachment complaint is yung pagwaldas naman niya sa DepEd. So, ganito yan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya, ang dokumento na nagpapatunay na merong pagnanakaw na naganap sa pondo ng bayan. Okay? Pag-usapan natin next time ang kanyang pagwawaldas sa DepEd nung siya pa ang secretary ng Department of Education. Maraming salamat po sa inyong oras. And please guys, don't forget to like, share, and subscribe dito po sa Conservative Vibes PH. See ya! Babush!